Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Ngayon po ay araw po ng Lunes, ika-17 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. At ito po sa ating screen, walang iba kundi ang ating pinakamasipag na Vice Presidente mga kababayan. Yan po si Sara Zimmerman Duterte. At meron po siyang pahayag kanina po ay meron po siyang ipinahayag. Ito pakinggan natin tapos tingnan natin yung reaksyon ng ating mga kababayan. Pasok, Inday! Teka, walang sound. Sorry. Okay. Mga kababayan. Take 2. Mga kababayan. Sige. Nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Shukran. Alright, so yan po, sabi ni VP Sara Duterte, palakpakan naman natin ang ating Vice President. Ang galing. Ang galing po. Ang galing po mamuna dito sa ating gobyerno. Pero tanungin natin siya, ano ba ginagawa niya? Diba? Ako bilang Pilipino, ma'am, ako nagtatanong po, ano po ba ang ginagawa ninyo? Nakikita nyo pala ang problema sa bansa. Nakikita nyo pala, sinasabi ninyo na minanipula ang budget sa DepEd, sinasabi nyo, laganap ang korupsyon. Pero bakit po hindi po kayo nagdemanda? Bakit po hindi nyo hindi kayo hindi kayo nag-file ng kaso sa ombudsman? O nung mga panahon na ombudsman si Martires. 'Di ba? Di ba si Martires sabi nga nila Maka Duterte. Dapat nung panahon ni Samuel Martires, di dapat sinampahan nyo ng kaso yung sinasabi nyo na mga korap. Lalong-lalo na yung sinasabi ninyo, ito nga House of Representatives. Bakit nakita ninyo pero bakit hindi kayo nag-file ng kaso? Bakit hindi nyo isiniwalat? Hinintay nyo pa si Presidente Bongbong Marcos na magsiwalat. Tapos ngayon isiniwalat ni Presidente Marcos, sinasabi mo, matagal mo na yung sinasabi sa matagal ko na ang kinakausap, eto mga ganyan, gento. Di ba? Bakit hinintay nyo pa si Presidente Bongbong Marcos ang magbunyag ng katiwalian? Bakit ikaw, sinasabi mo, Vice President, alam mo na yung nangyayari, ba't hindi mo yan isiniwalat at hindi mo kinasuhan? Dapat kinasuhan mo sa ombudsman. Kakampi nyo naman yung ombudsman dati. Ngayon, eto, si Presidente Marcos na nagsiwalat. Tapos sasabihin ninyo, si Presidente Marcos ang mastermind.
Ha? Naging kakampi nyo pa si Saldico. Oh. Diba? Dapat noon pa, isiniwalat nyo na yan at idinimanda ninyo. Kasi ang problema kasi, mga kababayan, etong mga to, ay puro dakdak lang, puro salita. Dapat hindi nyo kasuhan, dapat kinasuhan nyo dati. Nakita nyo pala na minanipula yung budget ng DepEd. Bakit wala kayong ginawa? Dahil ba kakampi nyo pa dati yung nagmanipula? Oh. Dahil po ba dati nakinabang din kayo dun sa mga katiwalian na sinasabi nyo ngayon? Oh, ako naman po yung nagtatanong lamang. Di ba? Kasi kaya nga daw siya umalis sa DepEd dahil nga daw hindi niya na masikmura. Sabi nga niya, nadidiri siya doon sa ginagawa nitong House of Representatives. Bakit hindi mo po kinasuhan? Dapat kinasuhan ninyo. Hindi sana mas sikat kayo ngayon kasi kayo nagsiwalat. Ang problema kasi, kayo po yung nasilip eh. Di ba? Sinasabi nyo sila yung nangurakot, sila yung mga korap. Pero bakit kayo ang inireklamo? Oh. Bakit kayo ini-impeach? Dahil meron po kayong hindi maipaliwanag kung saan ninyo ginastos yung pera ng taong bayan. Kasi minsan, ang galing-galing natin magsalita eh. Ang galing natin magturo eh. Pero, tayo ganun din pala. Mas malala pa. Di ba? Kaya siguro hindi siya nakapag-bulgar. Kasi siya yung unang nabulgar. Yung 125 million na nawala, nagastos in just 11 days. 12 days ba? 11 days. Oh. Hanggang ngayon, hindi nyo pa pinapaliwanag. Tapos sabihin nyo, nandidiri kayo sa kalakaran, sa corruption sa gobyerno. Pero yung sa inyo, bakit hanggang ngayon, hindi nyo pa pinapaliwanag? Totoo, we Filipinos deserve better. Kaya sa tingin namin, hindi po kayo yung better. Kasi malala rin kayo eh. Malala rin kasi, mga kababayan eh. Di ba? Ang dami rin kinasasangkot ang corruption ng ating Vice Presidente. Sa DepEd, confidential fund, hindi maipaliwanag. Sa Office of the Vice President, hindi maipaliwanag. Sino si Mary Grace Patos? Sino si Cocoy Villamin? Tapos ngayon, kung magsalita siya, parang wala siyang kasalanan, parang si Saldico lang. Di ba? Kaya sabi nga dito, tingnan nyo, sabi ng ating mga kababayan, mirror, mirror on the wall. Sabi ng ating mga kababayan, salamin, salamin, salamin. Parang bini lang yan, di ba? Parang bini lang yan eh. Salamin, salamin, salamin. Bago ka magsalita, tumingin ka muna sa salamin. Baka kasi yung tinutukoy mo, yung sinasabi mo, nagbubumirang sa'yo. Di ba? Kaya ito, tingnan ninyo mga kababayan. Ilang reactions yan? 16,000. 16,000. Sa 16,000 mga kababayan, 13,000 ang natatawa lang kay Sara Duterte. Akala ko ba marami mga DDS? Marami ba DDS? Hindi. Akala ko marami DDS. Mukhang mga trolls lang talaga ata eh. Kasi tingnan niyo mga kababayan, 16,000 yung nag-react at 13,000 po doon ay natatawa lang kay Sara Duterte. Merong nag-thumbs up, 2,500. Merong nagpuso. Pinusuan mga kababayan, 670. Pero majority ng mga nakapakinig dito kay Sara Duterte, ito pong 13,000 ay natatawa lang dito sa ating Vice President. So parang sinasabi nila, walk the talk. Ang galing mo magsalita, ang galing mo magbintang sa gobyerno, pero ikaw ba? Ikaw ba, madam, malinis ka ba? Yun ang tanong.
Kaya nga sabi rito, mirror, mirror on the wall. Magbasa nga tayo ng ilang komento ng ating mga kababayan. Magbasa nga tayo ng ilang komento ng ating mga kababayan. Was she looking at herself in the mirror? Nakatingin ka ba sa habang ikaw ba ay nagsasalita, Madam BP Sara Duterte, nakatingin ka ba sa salamin? At parang ang tinutukoy mo ay ang sarili mo. Ayan. Ito pa. Is she condemning herself? Diba? Halos pare-parehas yung sinasabi ng ating kababayan. Na yung sinasabi mo ay patama sa'yo. Diba? Look who's talking. Look who's talking. Yung mga salita mo ay parang patama din sa'yo. Ayun po ang napakahirap mga kababayan kapag tayo nang bibintang, sasalita kung ano-ano laban sa ibang tao. Ang sagwa po, kapag yung sinasabi mo ay tila ba patama sa'yo. Siguro kung ganyan, manahimik ka na lang. Di ba mga kababayan, mas maganda manahimik na lang kasi yung sinasabi mo, bumabalik sa'yo. Yung kinikwento mo, parang patama sa sarili mo. Ayun ang sinasabi ng ating mga kababayan eh. So, ito pansin ko lang Pansin ko na marami talagang galit kay Sara Duterte. Kung nananawagan kayo ng transparency, accountability, di ba? Ayun ang lagi nilang panawagan eh. Transparency, accountability. Pero bakit hindi nyo ina-apply sa sarili ninyo? Sigaw kayo ng sigaw para kang si Marcoleta eh. Si Marcoleta ganun din eh. Nagsalita pa dun sa rally ng INC. Nananawagan ng transparency, nananawagan ng accountability. Parang itong si Sara Duterte, itong ating vice presidente. Pero dapat yung sinasabi ninyo, ina-apply nyo rin sa sarili ninyo. Iglesia ni Cristo, nananawagan ng transparency, accountability, di ba? Pero etong si Marcoleta, may transparency ba sa kanyang sose? Pero ito si Marcoleta, wala daw siyang natanggap na contribution. Tingnan nyo ito si Marcoleta. Tingnan nyo yung kanyang salin. 50 plus million. Alright. Pero dun sa kanyang sose, statement of, contribution and expenditures. Lumalabas doon, wala po nag-donate sa kanya. Tapos ang nagastos niya, mas malaki dun sa kanyang, salin. So, paano nangyari yun? Ang salin mo, 50 plus million. Ang nagastos mo, 100 plus million nung eleksyon. Paano nangyari yun? So, ibig sabihin, merong ghost. Merong ghost contribution. Nasaan yung transparency na sinasabi ninyo ng INC? Bakit pinagsalita nyo si Marcoleta tungkol dyan sa inyong transparency, pero itong si Marcoleta mismo ay hindi transparent. Hindi transparent eh. Sabi niya, totoo na merong nagano sa akin, may nagbigay sa akin. Pero sabi daw nila, wag ko daw sabihin eh. Tama ba yun? Ibig sabihin, meron siyang tinatago. Labag sa batas po yun. Akala ko magaling na abogado si Marcoleta. Akala ko napakagaling-galingan. Galing-galingan. Akala ko napakagaling. Bakit hindi niya dineclare kung sinong nag-contribute sa kanya? Sino yung mga donor niya? Sino yung nag-donate sa kanya nung kampanya? Sabi kasi hindi daw, wag daw sabihin. Pero mali yun eh. Paano? Paano kung yung nagbigay sa'yo ay mga kontraktor? Halimbawa, si Diskaya. Halimbawa lang, hindi ko sinasabi na si Diskaya. Halimbawa, nagbigay pala sila Diskaya sa'yo. Kaya nga insured eh. Halo-halo na. Diba? Halimbawa, si Diskaya nag-contribute sa'yo, nagbigay sa'yo, nag-donate sa'yo. Hindi mo dineclare kasi sabi ni Diskaya, huwag mo na sabihin. Paano malalaman ng gobyerno?
So, ibig sabihin, may itinatago ka. So, hindi po yan transparency. Nasaan ang transparency ron? Bakit itong Iglesia ni Cristo, pinagsalita itong isang tao na hindi transparent? Na dapat transparent ka kasi ikaw ay government official. At tumakbo ka bilang senador. Tapos sasabihin nyo ngayon, nananawagan kami ng transparency, nananawagan kami ng accountability. Tapos yung pinagsalita ninyo, hindi transparent. Hindi nilabas yung totoo dun sa kanyang sose. Anak ng toko yan. So dapat yung sinasabi ninyo, i-apply ninyo sa mga sarili ninyo. Ganon din, etong si VP Sara Duterte. Ang galing magsalita. Pero hindi maipaliwanag yung kanyang confidential fund saan napunta. Hindi nga mapakilala si Mary Grace Piatos So wag ganun. Puro kayo transparency, puro kayo accountability, pero hindi nyo ina-apply ang mga salita na yan sa mga sarili ninyo. Kaya sabi tuloy ng ating mga kababayan, tingin-tingin sa salamin. VP Sara Duterte, tingin-tingin daw sa salamin. Ayun sabi ng ating mga kababayan, mirror, mirror on the wall. Dami reply. Basahin nga natin mga reply. Kasama ang tatay niya sa flood control na yan. Galit ang tao sa'yo, Vice President, dahil sa confidential fund. Ito pa, how about Mary Grace Piatos? Ito pa, pa-hero effect. Pa-hero effect. Tapos ito pa, coming from you. Coming from you talaga, Vice President Sara Duterte. Kaya alam niyo, pinagtawanan lang itong si Sara Duterte ng ating mga kababayan kasi yung sinasabi niya, hindi naman ina-apply sa sarili. Parang si Marcoleta. Kaya hindi ako bilib dyan sa ginagawang rally ng INC. Nananawagan sila ng transparency, accountability, pero yung nagsasalita hindi naman transparent. Sino niloloko ninyo? Sarili ninyo? Gusto nyo maging transparent yung ibang tao sa gobyerno? Pero yung nasa gobyernong kakampi ninyo, miyembro ninyo, hindi nyo sinisita. Anak ng teteng kayo. Meron kayong pinapaboran Hindi dapat ganyan. Ito rin si Inday. Ang galing magsalita. Pero hindi naman ina-apply sa sarili. Yung sinasabi niya, parang niloloko nyo lang ang taong bayan yan. Diba? Nandidiri daw siya. Nandidiri din naman ng tao sa ginawa nyo Diba? Nadidismaya daw siya. Matagal nang dismayado tao sa inyo Diba? Ano pa mga sinasabi niya? Huwag na. Napanood na natin. So, ayan po, mga kababayan. Bago kayo magsalita, siguraduhin nyo na ina-apply ninyo sa sarili ninyo yung sinasabi ninyo. Tama po kayo sa sinasabi ninyo. Dapat maging transparent, maging accountable lahat kayo. Lalong-lalo na kayo mga halal ng bayan. Ang galing nyo magsalita. Yung mga kalaban ninyo sa politika, sinasabihin nyo, maging transparent kayo. Maging accountable kayo. Pero sa sarili mo, hindi mo masabi. Ano yun? Parang tanga lang. Marcoleta, ganun din. Kung makapag-ngak-ngak doon sa kanilang rally, kala mo pagkalinis-linis. Transparency daw. Pero siya, naging transparent ba sa sosi niya? Doon sa sanin niya? Loloko tayo na ito mga to. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.